Open your Bible in the book of Lamentations. Lamentations chapter 2. Lamentations chapter 2. So every Sunday afternoon po, pinag-aaralan natin ang book of Lamentations. And we are in Lamentations chapter 2, verses 10 hanggang 22. Yun po ang pag-aaralan natin this afternoon. So probably, habang binabasa nyo, I hope na nag-participate po kayo dun sa ating activity ng pag-survey ng Book of Lamentation. At dito po, at I hope na nag-participate kayo dun at makikita ninyo yung mga bagay na description po ni Jeremiah with regards sa nangyari po sa syudad po ng Jerusalem. At seemingly, parang baka akalain po ninyo, parang puro redundant yung binabanggit ni Jeremiah, wasak, malungkot, paslang. So, pero kung i-obserbahan po natin, napakahusay po kung paano pinresent ni Jeremiah ang katotohanan ng katuwiran ng Panginoon. So, makikita natin in the first stanza or in the first chapter, dahil ito po'y tula, pwede natin itong tawagin na first stanza. In the first stanza, yung oppressed, the helpless, and the comfortless condition of Jerusalem is the main feature. However, in the second stanza, ang main feature dito is the judgment which the Lord in His wrath has decreed against Jerusalem and Judah. Kung sa unang chapter or unang stanza nakapokus yung kondisyon ng Jerusalem, dito nakapokus sa chapter 2 or in the second stanza, yung judgment ng Panginoon ay pinataw ng Diyos sa bansang Israel o sa Jerusalem. At dito sa second stanza, in the second chapter, 8 times na binanggit yung word na anger, yung word na wrath, at yung word na fury. 8 times to emphasize na ito ay galit ng Diyos. And in Lamentations 2, 1-9, approximately there are 40 divine judgment before Jerusalem. Merong approximately 40 paghuhusga o pagparusa ang Diyos na ipinataw ng Diyos. The key word that you will notice in verse 1-9 is the phrase, He had. The Lord had. He had. So, pagpapakita yun na ang Diyos ang kumilos, ang gumawa ng mga bagay na yun na nangyari sa wall ng Jerusalem, nangyari sa buong Jerusalem, nangyari sa temple nila, at nangyari sa entire southern kingdom of Israel. And dito, yung the rest of the stanza, ito yung nagpapakita ng tatlong bagay. Yung una, yung woeful, W-O-E-F-U-L, o yung katakot-takot, o nakakatakot or nakakalungkot na mga eksena ay pinakita dito ni Jeremiah. At pinakita din dito ni Jeremiah, dito in chapter 2, Jeremiah exhorted his own Jewish brethren. Nagbigay siya ng exhortation, ano ang mga dapat yung gawin. At pangatlong bagay na makikita natin sa rest ng stanza nito ay yung response ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Now, ang gagawin ko po, babasahin ko po yung verse number 10 and then mananalangin po tayo. Verse number 10. The elder of the daughter of Zion, Lamentations 2:10, the elders of the daughter of Zion sit upon the ground and keep silence. They have cast up dust upon their heads. They have girded themselves with sackcloths. The virgins of Jerusalem hang down their head to the ground. Verse 11, mine eyes do fail with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth for the destruction of the daughter of my people, because the children and sucklings swoon in the street of the city. Shall we pray? Manaming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nananalangin sa hapong pong ito, nabigyan niyo kami ng tulong na maunawaan namin ang Book of Lamentations, especially today sa Lamentations chapter 2. We pray, Ama, na tulungan niyo kami na makita namin ang katuwiran po ninyo, makita namin, Panginoon, kung paano kami mag-ingat sa mga false teachers ng aming pong panahon. At tulungan niyo kami na matuto kung paano kami mag-proper respond kung kami, Panginoon, ay inyong sinusuway, kami, Panginoon, ay inyong pinapalo dahil sa aming mga kasalanan. We pray na tulungan niyo kami. I pray ng Banal na Espiritu ang bigay ng enlightenment
sa amin at conviction. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, now, today, makikita po natin, una, dito sa huling bahagi ng stanza number 2, ay yung woeful scenes in Jerusalem. Yung nakakatakot na mga eksena na makikita natin sa Jerusalem. In verse number 10 to 12, dito ipinakita ni Jeremiah yung mga eksena na sa paningin ni Jeremiah ay ano Tagalog sa woeful? Yung kakilakilabot or katakot-takot or nakalulungkot na kondisyon na eksena na even in our time ay parang hindi natin may imagine nangyayari ba yung mga bagay ngayon? At dito sabi ni Jeremiah, there are 3 things na binanggit dito si Jeremiah sa pagpapakita ng kondisyon ng Jerusalem. Kanina, last week, pinakita ni Jeremiah in verse 1 to 9 yung judgment ng Panginoon. Now in verse to 12, dahil sa judgment ng Panginoon, from 1 to 9, ipinakita ni Jeremiah ang consequences. Ano ang naging resulta ng judgment ng Panginoon? Naalala niyo last week kung paano sinira ng Diyos yung mga defenses and offenses of Jerusalem. Naalala niyo last week kung paano yung mga habitation, yung mga strongholds ng entire southern kingdom ay sinira ng Diyos. Kung paano yung templo ay sinira ng Diyos. Dahil doon ay mayroong mga naging resulta. Anong naging consequences? Verse 10 to 12. Verse 10, sabi dito, the elders of the daughter of Zion sit upon the ground and keep silence. They have cast up dust upon their heads. They have girded themselves with sackcloth. The virgin of Jerusalem hung down their heads to the ground. There are 3 group of people na pinakita dito si Jeremiah upang ipakita yung woeful situation nila. Yung una, yung mga elders. Yung mga elders of Zion or the daughter of Zion. Yung mga elders, they are no longer in the judgment seat, but instead, they sit on the ground. Yung mga elders na dating nakaupo sa gate upang magbigay ng husga sa mga kaso sa buong bayan. Yung mga elders na nilalapitan upang magbigay ng hatol sa mga bagay sa kanilang lipunan. Hindi na sila nakaupo doon sa mga judgment seat ng kanilang bayan, kundi saan sila nakaupo? Sa ground. At dito, hindi lamang yun, dati, binubuksan nila yung kanilang mga bibig upang magbigay ng husga na itong taong ito ay nagsala ng pagnanakaw, dapat siyang parusahan. Ganun ang ginagawa ng mga elders. They gave judgment sa mga civil cases ng kanilang bayan. Pero ngayon, anong kanilang kalalagayan? Not only they sit on the ground, they kept silence. Dati nagsasalita sila, binubuksan nila ang kanilang mga bibig to open their mouth at the gate as usual to give their opinion, but now they keep silence. Wala na silang masabi. Ano pa? Yung mga elders na ito, they have cast up dust upon their head, they have girded themselves with sackcloth. Ito po'y expression ng deep mourning or sorrow whenever a person in the Bible ay nagsasabi na nagkakas ng dust upon their head and girded themselves with sackcloth. Ang ibig sabihin nun, yung tao yun ay nasa ilalim ng matinding kalungkutan. Yung mga elders, hindi lamang sila nasa ground at nakatahimik, kundi sila ay nagpapakita ng matinding kalungkutan. They express their deep mourning or sorrow by casting dust upon their head and girding themselves with sackcloth. So yun yung unang group of people, unang group ng mga tao na nagpapakita ng kanilang eksena. Pangalawa, yung pong mga virgins. Ang ibig sabihin po nun, yung pong mga young ladies ng Jerusalem. Sabi doon, verse 10, the virgins of Jerusalem hung down their heads to the ground. Yung mga young ladies who used to dress themselves so richly are now humbled to the ground. Yung mga kababaihan, mga batang kababaihan, bago sakupin sila ng Babylonia, ay mainam yung kanilang pananamit at kaya nilang maglakad sa buong syudad. Pero ngayon, nasaan sila? They are now humbled to the ground. Sabi doon, they hung down their heads
to the ground. At pangatlong group ng tao na nagpapakita ng kalalagayan nila is in verse number 11. Mine eyes, sabi ni Jeremiah, mine eyes do fill with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth for the destruction of the daughter of my people. Now, take note of this. Because the children and the sucklings swoon in the street of the city. They say to their mothers, where's corn and wine? When they have swooned as the wounded in the street of the city, when their soul was poured out into their mother's bosom. Unang group of people, group of Jews na nagpapakita ng kanilang woeful condition ay yung elder, yung virgin, at pangatlo, yung pong mga kabataan, the children. Yung pong children and sucklings. The word sucklings mean infants. Infant, yung mga bagong silang. Yung mga bata, probably Jacob's age. Yung mga sucklings, yung mga bagong silang. Ang sabi dito, the children and the sucklings swoon in the street of the city. Yung mga bata at yung mga infant, they languish or become weak in the street. Nakikita siguro ni Jeremiah yung mga kabataan. Hindi lamang nakikita niya yung mga elders na nakaupo na tahimik sa isang sulok ng syudad. Hindi lamang niya nakikita yung mga young ladies kung saan yung kanilang mga mukha, yung kanilang mga ulo ay nakahiga sa lupa. At nakikita din ni Jeremiah yung mga kabataang hinang-hinana in the street. That's their situation. The young, the children and the infants. They swoon. The word swoon mean languish o nangihina or become weak. Ano pa? Nakikita din ni Jeremiah na yung mga kabataang ito, sinasabi sa kanilang mga nanay, nanay, nasaan yung mais at yung wine o yung grape juice? Nasaan? Bakit dati kumakain tayo ng maayos, pero bakit ngayon nasaan na yung pagkain natin? Yun yung pagpapakita ng matinding famine na naranasan nila. Even yung mga bata ay nagtataka, Nay, nasaan na yung pagkain natin? Ba't dati maayos tayong kumakain, pero ngayon bakit nasaan na yung mga pagkain? At ang sabi pa dito, they asked their mothers, where's corn and wine? When they swooned as the wounded in the street of the city. Kung paano sila nangihina. At hindi lamang doon, when their soul were poured out into their mother's wombs. Walang ibang bukang bibig yung mga bata, yung mga anak, na nasaan yung pagkain. Habang sila'y nangihina, habang sila'y mamamatay sa mga bislig ng kanilang mga ina. Imagine niyo yung bata habang wala kang magawa bilang nanay, pero yung anak mo patuloy na nagtatanong, Nay, nasaan yung pagkain? Nasaan yung pagkain? Hanggang makita mo na lamang na yung anak mo ay patay, nangihina hanggang mamatay. So that's the woeful scenes na nakita ni Jeremiah. At dahil doon, ang sabi ni Jeremiah, after niyang makita yung elders, yung virgins, and children, Jeremiah is broken man for what he had seen, and he said in verse number 11, sabi ni Jeremiah, pagkatapos siyang makita yung mga tao ito na nasa kalye, yung elders na dating tanyag sa gate ng syudad, ngayon nakaupong tahimik at walang masabi. Yung mga ladies, young ladies ng aming bayan, ngayon they were humbled to the ground. Yung mga kabataan, yung mga infants, mga nangihina at patay sa kalsada. Kaya sabi ni Jeremiah, verse number 11, mine eyes do fail with tears. Mine eyes do fail with tears. Ibig sabihin noon, mine eyes do fail with tears. Ako'y lumuluha hanggat wala na akong may iluha. Ibig sabihin, yes, umiyak ako, pero umiiyak ako hanggat wala na akong mailuha because of that scenery na kanyang nakita. My eyes do fill with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth for the destruction of the daughter of my people. Hindi lamang lumuluha si Jeremiah hanggat wala na siyang mailuha. Nararamdamin din niya yung inward impression of grief, similar yung inward impression of grief, yung word na, yung phrase na my bowels are troubled, yun ay pagpapakita ng inward impression of grief. Hindi lamang yung grief o yung kalungkutan ay makikita exterior sa countenance ni Jeremiah, even yung kanyang mga laman loob ay nagpapakita ng kanyang kalungkutan sa kanyang mga nasaksihan. At interestingly, go over in Jeremiah 4 verse 19
to 20, ito na yung pagkakataon na nakita ni Jeremiah yung eksena. Pero in Jeremiah 4, this is very interesting. In Jeremiah 4:19 to 20, may request na basahin po natin ng sabay-sabay. Jeremiah chapter 4, verse 19 to 20. Nandiyan na po kayo. Ready? Read. Our hearts are swifter than the eagles of the heaven. They pursued us. I'm sorry, Jeremiah 4, 19 to 20. Sorry, 19 to 20 po pala. Sorry. 19 to 20 of Jeremiah 4. Ready? Read. My bowels, my bowels, I am pained at my very heart. My heart maketh a noise in me. I cannot hold my peace because thou hast heard. O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war, destruction upon destruction is cried. For the whole land is spoiled. Suddenly are my tents spoiled, and my curtains in a moment. So, dito in Jeremiah 4, hindi pa niya nakikita yung eksena. Pinakita pa lamang ng Panginoon ang judgment na parating sa kanila. At anong naging reaction ni Jeremiah? My bowels, my bowels. The impression, the inward impression of grief. Nakita pa lamang ni Jeremiah through prophecy, through revelation na ang Babylonia ay sasakop sa kanila. At yung kanyang naging reaction na kagad ay may bowels, may bowel. How much more in Lamentation 2 kung saan nakita niya ng harap-harapan. Kaya ang sabi ni Jeremiah dun sa kanyang expression, my bowels are troubled. Not only his bowel, meaning yung bowels ay yung mga laman loob niya, kundi yung liver din niya, my liver is poured upon the earth. Ibig sabihin nun, yung kanyang inner man is dissolved in pain and sorrow. My liver is poured upon the earth. Hindi lamang meron akong inward impression of grief, kundi yung aking inner man is dissolved in pain and sorrow. Bakit? Because of the destruction of the daughter of his people. Habang nakikita niya yung tatlong klase ng mga tao sa kanilang syudad, yung elders, yung young ladies, at yung mga kabataan, sabi ni Jeremiah, umiiyak ako na hanggat hindi na ako makaiyak. Ibig sabihin, wala nang luhang pumapatak sa kanya. At hindi lamang yun, yung kanyang mga pangloob, yung kanyang mga internal organs ay nagpapakita ng kanyang matinding kalungkutan sa loob at sakit. Because sa pagkawasak ng kanyang syudad, the daughter of my people. The daughter of my people. At yan ang woeful sins in Jerusalem, which you see in verse 10 to 12. Now, pagkatapos po noon, after makita ni Jeremiah yung mga nakakatakot at nakakalungkot na eksena, dito nagsimula si Jeremiah na magbigay ng exhortation. Dito, from verse 13 to 19, kausap po niya dito yung kanyang mga kababayan. Mga kapatid kong mga Hudyo, ito ang dapat yung gawin. Verse 13 to 19, it explain, ito po yung exhortation ni Jeremiah to Jerusalem. Tingnan natin ang verse 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 13, ready? Read. What things shall I take to witness for thee? What things shall I liken to thee? O daughter of Jerusalem, what shall I equal to thee, that I may comfort thee? O virgin daughter of Zion, for thy breach is great like the sea, who can endure thee? So sabi dito ni Jeremiah, what things shall I take to witness for thee? Ibig sabihin po nito, Jerusalem, how can I admonish you? How can I admonish you? Paano kita mabibigyan ng comfort? Paano kita mapapayuhan sa tindi ng naranasan mo? Sabi ni Jeremiah, what things shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee, that may I comfort thee, O virgin daughter of Zion? Ang ibig sabihin po nun, what kind of adversity shall I mention as similar to yours, that I may comfort you? Jerusalem, gusto kitang i-comfort, pero wala akong maisip na ihahalin tulad sa kalalagayan mo upang mabigyan kita ng comfort. Naghahanap ako ng mga salita para ma-admonish ka, pero wala akong maisip dahil yung naranasan mo ay napakatindi.
dun din sa verse number 13, sabi doon, for the breach is great like the sea. For ibig sabihin nun, yung destruction na naranasan ng Jerusalem is great like the sea. At tinanong ni Jeremiah, siguro tanong upang ipakita yung kanyang punto. Sabi ni Jeremiah, who can heal thee? Jerusalem, gusto kitang i-comfort pero wala akong salita maisip para ma-comfort ka. Gusto kong maghanap ng another katulad sa iyo upang magbigay ako ng comfort, probably yung mga ibang bayan na nakaranas din ng ganito, pero wala akong maisip. Dahil ang iyong pagkawasak ay katulad ng isang dagat. At ang tanong ni Jeremiah dito, sino ang kayang magpagaling sa iyo? Of course, the answer is no one. That's the sad thing about Jeremiah. Jeremiah is the prophet na tinawag ng Diyos to minister to the Jewish people. Pero itong tao ito gustong magbigay ng comfort. Gustong magbigay tulong sa kanyang mga kababayan pero wala siyang even words na maisip, even an example na maisip so that these people will be comforted. Anong gagawin na lamang ni Jeremiah? Tingnan yung mga tao hanggang sila'y mamatay. Jeremiah wants to help by words. Of course, she cannot help physically na magbigay ng pagkain dahil lahat sila ay ganun ang sitwasyon. Pero dito, gustong i-comfort ni Jeremiah yung kanyang mga kababayan. Pero sabi ni Jeremiah, no one can comfort you, no one can heal you because your breach is like a sea. Yung kanilang naranasang pagkawasak ay parang dagat. Now in verse 14, basahin po natin. Ready? Read. The prophets have seen vain and foolish things for thee, and they have not discovered thy iniquity. Turn away thy captivity, but have seen for thee false burdens and causes of banishment. Now, bahagi po ng exhortation ni Jeremiah sa kanyang mga kababayan, ipinakita niya dito yung problema ng mga false prophets before yung kanilang destruction. Dito ipinakita ni Jeremiah, sabi niya, Jerusalem, thy prophets have seen vain and foolish things for thee. Ibig sabihin nun, yung mga propeta nyo, Jerusalem, they pretended to discover for thee the mind and the will of the Lord. But in reality, those are vain and foolish things for thee. Yung mga propeta nila, na akala nila ay nagbibigay ng mensahe ng Panginoon, but in reality, those are just foolish and vain things para sa Jerusalem. Another problem ng mga false prophet, hindi lamang sila nakakakita ng vain and foolish things para sa Jerusalem. This is another problem of the false prophet of their time. They have not discovered thine iniquity, Jerusalem. Yung mga false prophet that are in you, they didn't discover your iniquity to turn away the captivity. Ibig sabihin nun, kung nasabi lamang ng mga propeta ninyo ang inyong mga kasalanan, hindi na sana nangyayari sa inyo ang gantong karanasan. They have not discovered thy iniquity to turn away thy captivity. Pero, instead na mapatalikod kayo sa inyong mga karumihan, ano ang ginawa ng mga false prophets na to? But have seen for thee false burdens and causes of banishment. Hindi nila sinabi ang kasalanan ng mga Hudyo, kundi ang kanilang binigay, hindi nila binanggit yung kasalanan ng Jerusalem upang ang mga taga-Jerusalem sana ay magsisi at ma-avoid yung captivity ng Babylonia. Pero anong ginawa nila? Instead, yung mga false prophet, they have seen for the false utterance or burdens and seduction. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Yung mga false prophet, during the time of Jeremiah, bago sila sakupin, instead na mangaral ng kasalanan, ang ipinapangaral ay yung mga nakakakiliti sa mga Hudyo. It sounds today like, right? Parang katulad natin yun, no? Pero yun ang problema. Now, tingnan natin ang Jeremiah 5:13. Now, dito, bago mangyari yung destruction, si Jeremiah ay nangangaral na laban this false prophet. Ang Panginoon nire-rebuke na ang mga false prophet na ito. Jeremiah 5:31, sabi dito ni Jeremiah 5:31, the prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people love to have it so.
And what will you do in the end thereof? Yan ang problema. Alam nila na yung mga propetang ito ay mali at ito'y nangangaral at nagpa-prophecy falsely. Pero ang problem, my people love to have it. Ano pa? In Jeremiah 8:11. Jeremiah 8:11. For they have healed the hurt of the daughter of my people, is lightly saying, peace, peace, where there's no peace. Nagbibigay ng proklamasyon yung mga false prophet, merong kapayapaan, but in reality, there's no peace. Ano pa? In Jeremiah 14:13-15. Jeremiah 14:13-15. Then said I, Lord God, behold, the prophets say unto them, ye shall not see the sword, neither shall ye have famine, but I will give you assured peace in this place. Then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in my name. I sent them not, neither I have commanded them, neither spake unto them. They prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of naught, and the deceit of their heart. Therefore thus saith the Lord concerning the prophet that prophesies in my name, and I send them not, yet they say, sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall those prophets be consumed, and all the people to whom they prophesy shall be cast out in the street of Jerusalem because of the famine and of the sword, and they shall have none to bury them, their wives, nor their son, nor their daughters, for I will pour their wickedness upon them. Sabi ng mga propeta, walang magiging lahat, napaka-mapayapa, kapayapaan. But in reality, no, there's no peace. At dahil doon, dahil hindi nila pinapangaral yung famine, yung sword na parating sa kanila, yun ang ibubuhos ko sa kanila. Walang maglilibing sa kanilang sarili, walang maglilibing sa kanilang mga mahal sa buhay, mabubulok ang kanilang mga bangkay sa kalye. At yan ang nasaksihan ngayon ni Jeremiah. Kaya sabi ni Jeremiah, not only that, Jeremiah 23, throughout the book of Jeremiah, Jeremiah is preaching against these false prophets. Jeremiah 23, verse number 21 and 22. Jeremiah 23, paano mo malalaman kung yung propeta ba ay pinadala ng Diyos o hindi? At dito meron tayong application in our time. Paano mo sasabi na ang isang preacher ay pinadala ng Panginoon in a sense na mangaral in the name of God? Sabi dito ni Jeremiah in verse 21 of chapter 23, I have not sent these prophets, yet they run. I have not spoken to them, yet they prophesied. Hindi na pinadala ng Diyos ang mga propetang ito. Bakit? Verse 22, ito yung criteria. If they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way and from the evil of their doings. Kung itong mga propetang ito ay nangangaral ng tama at napapatalikod nila ang mga tao sa kanilang kasalanan, yan ang mga pinadala kong propeta. Pero yung mga propeta na nagbibigay lamang ng mga false burdens and false burdens at yung causes of banishment, meaning yung seduction, yung nakakatangkilik lamang sa tao ang kanilang sinasabi at hindi nila pinapatalikod yung tao sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko tinawag yung mga yan. Hindi ko tinawag yung mga yan. At sabi ni Jeremiah, ito ang dahilan kung bakit naranasan yan. Thy prophet have seen vain and foolish things for thee. At ang problema sa mga tao, the people love it. Sabi ni Jeremiah 8 or Jeremiah 14, kahit ganun na yung mga propeta, ganun ang ginugusto ng mga tao. And in fact, nung si Jeremiah po ay nang minister sa kanila, anong ginawa nila kay Jeremiah? Pinersecute pa nila si Jeremiah. Pero yung mga false prophet na nagsasabi, kapayapaan, walang espadang dadating, walang taggutom na dadating. Tingnan nyo, napakasagana natin. Bakit kayo makikinig dyan kay Jeremiah? At yung mga tao, they love it. Just like today, napaka-minimal po right now in our time na ang church ay nangangaral sa kasalanan. Nangangaral against fornication,
against sa immorality ng mga tao? Very rare. Pero dito, sabi ni Jeremiah, this is the reason why you are consumed, because of your false prophets. Kung yung mga propetang ito ay nangaral ng ayon sa Panginoon, hindi nagsinungaling sa inyo, hindi nyo sana naranasan to? Hindi nyo naranasan ito? Pero ang ginawa ng mga tao, ang ginawa ng mga false prophet, ang kanilang ipinapangaral ay yung nakakakiliti, yung nakakaanyaya, yung word na causes of banishment, ang ibig sabihin yan sa Hebrew is seduction. Yung mga salitang nakakatangkilik, yun yung word that causes of banishment. Yun yung seduction. Hindi nila pinapangaral yung kasalanan ng tao. Hindi nila pinapangaral kung ano ang kanilang kamalian upang saan sila tumalikod. Kaya sabi ni Jeremiah in verse 14, Lamentations 2:14, they have not discovered thy iniquity. Hindi nila ipinakita ang inyong mga kabaluktutan upang hindi nyo sana naranasan ang captivity na ito. What a sad situation. Nasa huli ang pagsisisi. And I am convinced right now, I am very convinced na maraming tao ngayon sa impyerno because of the false teachers of our time. I am convinced of that. Kung paano binabaluktot ang mensahe ng kasalanan, ang mensahe ng repentance ng Bible, upang ang simbahan nila ay dumami, upang dumami ang kanilang pinansyal, upang lumaki ang kanilang asset, lumaki ang kanilang building, at lumaki at maging tanyag. There are many people in hell because of the false teachers. Just like in Jeremiah's day. Marami pong Baptist ngayon ang hindi na po humahawak sa teaching of repentance. And repentance is major teaching in the New Testament and even in the Old Testament. Repent, repent, repent. That's the battle cry of the prophets. And even in the New Testament, John the Baptist, Paul, Peter, they all preach repentance. Pero ngayon ang mga Baptist, ginagawa nila, there are many problems about repentance. There are a group of Baptists that say, ang repentance sa Old Testament lang yan. Dahil tayo ay nasa New Testament, iba yung ating gospel. Ang gospel natin ay grace lamang. Ang gospel ng Old Testament, repentance. Kaya hindi natin kailangan mag-repent. Sa kanila lang yun. That's one way. They manipulate or they pervert the repentance. But there are other Baptist group that say, mali. Mali kasi ang definition nyo ng repentance. Ang repentance sa Bible, kapag ka ikaw ay nag-turn, di ba ang repentance ay turning from unbelief to belief, repentance din yun. Ibig sabihin, kung ako hindi naniniwala ngayon, at ngayon ako'y naniniwala na kay Kristo, nagrepent na ako daw. That's how they pervert repentance. Just like in the days of Jeremiah, they have not discovered thine iniquity. They have not discovered thine iniquity. Very rare na makikita nyo sa mga churches in our time, here in the Philippines, na yung preacher ay napaka-bold to preach against the sin of the people. Pwede yung, one thing na ma-observe nyo, pwedeng ang isang preacher ay mangaral ng kasalanan. Halimbawa, mag-preach ako about LGBTQ right now. Ang LGBTQ ay masama, dapat yung iwasan yan. Pero, wala naman sa inyo may kasalanan ng LGBTQ. So parang ako, preacher na, nagpipreach ako against sin, pero in reality, I'm a coward. I'm a coward because yung sin ng tao ko, ang hindi ko binubuksan, kundi yung sin ng ibang tao. So, nagets nyo ako? Parang sa tingin natin, ay yung pastor, yung preacher, napakalakas patungkol sa mag-preach sa kasalanan. Pero in reality, he's a coward. Hindi niya kayang banggitin yung kasalanan ng yung mga tao na kaupo sa pew for the reason na aalis yun. Dahil ayaw nilang umalis ang tao, so the tithes is flowing to the church, they don't preach repentance. They don't preach sin. Just like the false prophets in the time of Jeremiah. They have not discovered thy iniquity to turn away thy captivity, but have sinned for thee false burdens
and causes of banishment. Causes of banishment. That's why, tingnan niyo po in 2 Timothy 4, so we're drawing an application from verse 14. So application mode po tayo. So nakita natin yung problem nung time ni Jeremiah, kung paano meron existing na mga false prophet, and as application, we are living in a day where there are false prophets or preachers in our churches, in our time. Sabi dito ni Paul kay Timothy, preach the word, be instant in season, out of season, reprove. The word reprove means tell them their fault. Tell them their fault, Lord. Paul, do you want me to tell the fault of the Ephesians believers? Sabi ni Timothy. Not only reprove, rebuke. The word rebuke is rebuke sharply. Rebuke sharply. Meron dong force. Not only that you will tell the fault of that person that is reproved, but you will do it sharply. Rebuke, that's the word rebuke means. Exhort. Yung exhort is the way, it's an admonishing in a lighter way ng pagsabi ng mali, with all long-suffering and doctrine. Reprove, rebuke, exhort. Very important words. Dahil in verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. After their own lust Christianity. At alam niyo po ba, mga mananampalataya, we are living in a kind of Christianity that is after their own last Christianity. Ano yung gusto ng tao? Ay, gusto ng tao ito lang. Anong gusto ng tao? Pero dito sabi ni Paul kay Timothy, who is pastoring the church at Ephesus at this time, Timothy, you preach, be instant in season, out of season, you rebuke, reprove, meaning tell them their fault. If someone is living in fornication, tell them their fault. If someone is into alcoholic beverage, tell them their fault. If someone is into drugs, tell them their fault. If someone is into fornication or pornography, tell them their fault. Not only tell them their fault, but only to rebuke. To rebuke it sharply. Sharply. And to exhort with all long-suffering. So, nakita natin, that's kind of preaching. That kind of preaching is very rare. Very rare. In our time right now. If you will observe many churches today, many preaching, you can see that in YouTube or in Facebook, there's no preaching against sin. Pwede mong makita na nangangaral sila ng kasalanan, patungkol sa kasalanan, pero pag in-examine mo in reality, they're not dealing the sin of the people who is listening to them in front of them because they are coward. Pwede silang mangaral, okay, mali ang LGBTQ, mali yung gambling. Pero that's not the sin ng mga tao nila. Nakita niyo po? Pero dito, yung time ng ni Jeremiah, that's the problem of their time. Yung kanilang mga prophet, they don't discover their sin. The reason we are in the church, by the way, mga Christians, the way we are attending the church, one of the reasons is so that we can discover our iniquity. If I am a husband and I don't have a good church where I can discover my own iniquity, how can I prevent the destruction to my family, to my person, to myself? Kung hindi natin malalaman kung ano ang ating mga kasalanan at ano ang kapahamakan na nasa likod ng ating mga kasalanan, that church is doomed. Yourself that is in that church is doomed. So makikita nyo dito kung paano ang kahalagahan ng proper biblical preaching. Proper biblical preaching. And in our time, I tell you, it's very rare. It's very rare. Kaya mga churches lumalaki. There are many group dito sa Pilipinas ng mga churches. Lumalaki sila. And the examine is because of their false prophecy. Their false prophecy. That's sad. Because these preachers, if you see the Bible, they will give account to the Lord Jesus Christ.
They will give account. Now, verse 15 and 16, going back in Lamentations, Lamentations 2, verse 15 and 16, basahin po natin yung 15 and 16, Lamentations 2. Ready? Read. All that pass by clap their hands at thee. They hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, saying, Is this the city that men call the perfection of beauty, the joy of the whole earth? All thine enemies have opened their mouth against thee. They hiss and gnash their teeth. They say, We have swallowed her up. Certainly this is the day that we looked for. We have found, we have seen it. So dito, verse 15 and 16, pinakita dito ni Jeremiah, bahagi pa rin ito ng exhortation. Kausap niya yung kanyang mga kababayan. Pero ipinakita niya dito, ang inyong mga kapitbahay na bansa at ang inyong mga kaaway ay tumawa at nagalak sa inyong kalalagayan. As part ng mockery, go over in Psalm 50, ito yung kalalagayan ng Jerusalem before their destruction. Psalm 50 verse 2, out of Zion or out of Jerusalem, the perfection of beauty God had shine. The perfection of beauty God had shine. In Psalm 48 verse 2, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. Yung word na Zion here refers to Jerusalem. On the side of the north, the city of the great king. That's Jerusalem before their destruction. But now, anong ginawa ng mga tao? Yung mga kapitbahay nilang bansa, yung mga taong yung dumadaan sa kanila, pagpapakita ito ng mga bansa na nasa paligid nila. All that pass by, clap their hands at thee, they hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, saying, Is this the city that men call the perfection of beauty? Referring to Psalm 50. Is this the city where the joy of the whole earth? Yung mga taong nakakita, wasak ang Jerusalem. Ito yung bayan kung saan ang perfection ng kagandahan. Ito yung kagalakan ng buong mundo. Ito yung kagalakan ng buong mundo. Ito yung perfection o pagkumpleto ng kagandahan. Itong wasak na syudad na ito. Kaya sabi ni Jeremiah, yung mga kapitbahay nilang bansa made expression of scorning and delight over her loss. At yun ay fulfillment ng Jeremiah 18:16. Pinakita niya ng Panginoon, bago pa man sila sakupin, ito ang mangyayari sa inyo kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan. Jeremiah 18:16, to make their land desolate and perpetual hissing. Everyone that passeth thereby shall be astonished and wag his head. Now, hindi lamang doon sa verse 16, yung neighbor nila, sa verse 15, ganon ang naranasan, ganon ang ginawa ng mga kapitbahay nilang bansa. Pero yung mga kaaway, in verse 16, sabi dito, all thine enemies have opened their mouth against thee. They hiss and gnash the teeth that say, We have swallowed her up. Certainly, this is the day that we look for. We have found and we have seen it. Ibig sabihin nun, yung kanilang mga kaaway, referring to Babylonian, their enemies in triumph, they expressed their joy over the fall of Jerusalem. Pinakita ng mga kaaway na ito ang araw na aming hinihintay. Ngayon, naganap na. Now, dito mapapansin ninyo, very interesting, dito si Prophet Jeremiah, perhaps kinopya niya yung expression na ito kay David. That refers to the Messiah. Go over in Psalm 22. Psalm 22. So yung mga taong nakakita sa pagparusa ng Diyos sa Jerusalem, they hiss and wag their head and they scorn the Jerusalem. At dito, perhaps Jeremiah, the prophet, copied this expression from David. The prophetic expression patungkol sa Messiah. In Psalm 22, verse 7 to 8, all that see me, laugh me to scorn, they shoot out the lip, they shake the head, saying, He trusted on the Lord that He would deliver him. Let Him deliver him,
saying He delighted in Him. Ito pong Psalm 22 na ating binasa. Ito po yung prophecy ng Calvary na nakita ni David, na ang Messiah at yung mga taong nasa paligid niya, kukutsain siya. Ito ang anak ng Diyos, pero bakit hindi niya kung siya nga ang anak ng Diyos, kung siya nga ang Messiah, bakit hindi siya bumaba ng krus na yan at siya'y aming sasambahin? At ganoon din yung magnanakaw na kasama ni Jesus Christ. Kung ikaw nga ang Messiah, kung ikaw nga ang Kristo, bakit hindi mo iligtas ay yung sarili at ako din iligtas mo? At yun ang probably ginamit ni Jeremiah expression. Similarly, kung paano ginudge ng Panginoon ang Panginoong Kristo sa Calvary dahil sa ating mga kasalanan, at yung mga tao ay namutya at tinawanan ang Jerusalem, ang Panginoong Kristo, tinawanan at tinutya ang Panginoong Kristo, ganun din nung naranasan ng Jerusalem ang judgment ng Panginoon. Yung kanilang mga kapitbahay, yung kanilang mga kaaway ay nagalak at kinutya sila. Now verse 17, going back in Lamentations 2, so verse 15 and 16, that refers to the neighbor and enemies. Verse 17, now bahagi ng dito kinunclude ni Jeremiah, bumalik si Jeremiah sa tanong na bakit namin ito nararanasan? Sino ang may dahilan ng mga bagay na to? Verse 17, basahin po natin. Ready? Read. The Lord had done that which He had devised. He had fulfilled His word that He had commanded in the days of old. He had thrown down and had not appeared, and He had caused thine enemy to rejoice over thee. He has set up the horn of thine adversaries. So dito sinabi ni Jeremiah, ang Panginoon pala ang gumawa at nagplano ng lahat ng bagay na to, at ang Panginoon ay tinupad ang mga salita na kanyang sinabi noong lumang panahon, the days of old. Kahit nasa wilderness pa ang bansang Israel, sinabi na to ng Panginoon, pero hindi nakinig ang bansang Israel. Tingnan niyo po, in Leviticus, sinabi na to ng Panginoon, in the book of Leviticus, ito ang mararanasan ninyo. Yun yung tinutukoy ni Jeremiah, the days of old. While they're in wilderness, ang Panginoon, winarningan sila, pero hindi sila nakinig. Leviticus 26. Leviticus 26. Kahit sila, bago pa man sila pumasok ng promised land, sinabihan na sila ng Panginoon, pero hindi sila nakinig. In Leviticus chapter 26, actually, buong verse 14 to 46, yan po yung warning ng Panginoon. Basahin nyo na lang sa bahay, pero babasahin ko lamang po yung verse 14 hanggang yung ibang verses. Verse 14 of chapter 26 of the book of Leviticus, but if you will not hearken unto me, sabi ng Panginoon, and will not do all this commandment, if you shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgment, so that you will not do all my commandments, but that you break my covenants, this is what I'll do. Sabi ng Panginoon, I also do this unto you. I will even appoint over you terror, consumption, and the burning ague that shall consume the eyes and cause sorrow of heart, and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. Now verse 29. And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. At ito ang makikita natin later in the next verses, kung paano sinabi na ng Panginoon, ito ang mga bagay na mangyayari sa iyo, to the point na yung inyong mga anak ay sarili ninyong kakainin. Yan yung tinutukoy ni Jeremiah na the days of old. The Lord had done, or which He had devised. He had fulfilled His word that He had commanded in the days of old. And also in Deuteronomy 28, now ito, yung papasok na sila sa promised land. Inulit ng Panginoon yung warning na to. Ang tanong, nakinig ba ang Israel? Nakinig ba ang mga Hudyo? Deuteronomy 28:15. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all His commandments and His statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Ito po yung mga pinalano ng Panginoon. Ito po yung tinutukoy ni Jeremiah na the things that the Lord had devised, or
the word that He had commanded in the days of old. Now, application Christian, ang Panginoon po ay maraming warning sa salita ng Panginoon. At tayo, katulad ng Jerusalem, kung hindi tayo magte-take heed sa mga warning na ibinigay ng Diyos, I tell you, mararanasan din natin ang dinibais ng Diyos na kaparusahan kung tayo ay lalabag sa kanyang mga kautusan. At yun ang mensahe ni Jeremiah sa mga kanyang mga kababayan. Ang mga bagay na to ay lahat ay pinalanan ng Diyos. Makikita din natin in verse 17 that the Lord had thrown down and had not pitied, and He had caused thine enemy to rejoice over thee. He had set up the horn of thy adversary. Ibig sabihin nun, dahil sa mga bagay na, ibig sabihin nun, nung kayo ay winasak ng Panginoon, hindi man lang nagbigay ng compassion ng Panginoon sa inyo. Bakit? Dahil yon ay bahagi ng judgment ng Diyos sa inyo sa hindi nyo pagsuway. At dahilan doon, sabi din ng verse 18, makikita nyo in verse 18, Lamentations 2:18, because of this, dahilan sa kanilang kaparusahang naranasan mula sa Panginoon, their heart cried for help unto the Lord. Yun ang verse 18, their heart cried unto the Lord. Tumumingi sila ng tulong sa Panginoon. Pero the sad thing is, hindi sila pinapakinggan at tinutulungan ng Panginoon. Now, verse 18 and 19, ito po yung naglalaman kung paano binigyan na ng exhortation ni Jeremiah ang kanyang mga kababayan. There are two things na in-exhort dito si Jeremiah sa kanyang mga kababayan. Two things. Mga kababayan, maglament kayo. Pangalawa, mga kababayan, manalangin kayo sa Panginoon. Tingnan natin, verse 18. Their heart cried unto the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night. Give thyself no rest. Let not the apple of thine eyes cease. Arise, cry out in the night. In the beginning of the watches pour out thine heart like water before the face of the Lord. Lift up thy hands toward Him for the life of thy young children that pain for hunger in the top of every city. Dito nag-exhort si Jeremiah sa kanyang mga kababayan. Mga kababayan, maglamit kayo at manalangin. Yung praise na O wall of daughter of Zion, perhaps ang ibig sabihin nun, it refers to the people inside the wall of Jerusalem. He exhorted them to lament. Sabi doon, let tears run down like a river day and night. Give thyself no rest. Ibig sabihin nun, umiyak kayo ng walang tigil. Inexhortan niya ang mga kababayan niya, maglament kayo sa naranasan natin. Hindi ito panahon upang magalak tayo. Hindi ito panahon kung gawin ang anumang bagay, kundi ito yung panahon na dapat ang bawat isa ay maglament sa destruction ng ating naranasan. Sabi pa ni Jeremiah dito, let not the apple of thine eyes cease. Ibig sabihin nun, huwag tumigil ang iyong mata sa pag-iyak. Mga kababayan, sama-sama tayo maglamit dahil sa ating naranasan. Weeping, sabi ni Jeremiah, weep without stopping and do not give yourself any rest from weeping. Huwag kang magpahinga sa pag-iyak sa naranasan natin. At dito, in-exhort din ni Jeremiah ang mga kababayan niya not only to lament, but also to pray to the Lord. Sabi ni Jeremiah, arise, cry out in the night. Ang ibig sabihin nun, arise from the ground. Yes, lugmok tayong lahat, pero arise from the ground and cry out in the night, watch unto prayer when others are asleep. Ibig sabihin ng watch, yung cry into the night habang ang mga tao ay tulog. Probably yung mga Babylonian soldiers, sila ay tulog at nagpapahinga. Gantong gawin natin mga kababayan, tayong lahat ay gumising at tayong lahat ay tumawag sa Panginoon. In the beginning of the watches, pour out thine heart like water before the face of the Lord. Ang ibig sabihin nun, at the beginning of every night watches, sa relo po ng mga Hudyo, may mga tinatawag pong night watches. Night watches. Sabi ni Jeremiah, in the beginning of every night watches, pour out thine heart. Ibig sabihin nun, ibig sabihin lang nun, throughout the night, sa buong magdamag, mag-utter ka ng kalungkutan mula sa iyong mga puso at ng may luha sa Panginoon. Tumawag kayo sa Panginoon. Maglamент kayo sa Panginoon. Dito din sa verse 19,
Lift up thy hands toward him for the life of thy young children that faint for hunger in the top of every seat. Sabi ni Jeremiah, manalangin kayo sa Panginoon dahil sa mga buhay ng inyong mga anak na nagugutom at namamatay sa kalye. Manalangin kayo, maglament kayo, at manalangin kayo sa Panginoon. That is the proper response kapag ang Diyos tayo ay sinusuway, kapag ang Diyos tayo ay pinapalo dahil sa ating mga kasalanan. That's actually ito pong exhortation ni Jeremiah. This is exhortation of repentance. What Jeremiah is saying to his people is, you repent and call to the Lord. You lament and call to the Lord because of the destruction that the Lord had done to us. May mga pagkakataon na kapag tayo, mga mananampalataya, ay sinusuway ng Panginoon at pinapalo tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, ano ang nature natin, anong natural tendency natin? We make excuses. Panginoon, kaya lang ko naman nagawa yan. Alam ko mali yan, pero kaya ko lang naman nagawa yan dahil dito. Dahil sa asawa ko, dahil sa anak ko, dahil sa nanay ko, dahil sa tatay ko, dahil sa pastor ko. No. Sabi ni Jeremiah, no. Stop doing that. You focus in your relationship to the Lord, meaning you lament and you pray to the Lord. You repent. You, Jerusalem. At yan yung exhortation ni Jeremiah. Now, tingnan natin, ano ang naging tugon ng mga tao? That is verse 20 to 22. Ito yung naging response nila sa exhortation ni Jeremiah. Very interesting. Sabi dito, sabi ng mga tao sa Panginoon, ito na, nanalangin na sila. Verse 20, Behold, O Lord, and consider to whom thou hast done this. Ang ibig sabihin nun, Behold, O Lord, ang ibig sabihin nun, Panginoon, look intently what thou hast done to thy people. Ito yung panalangin ng mga tao ng Jerusalem sa Panginoon. Panginoon, tingnan mo kung anong ginawa mo sa bansang pinili mo. Panginoon, hindi kami basta-bastang mga tao sa harapan mo. Kami ang pinili mong bansa. Kaya sabi ni ng mga tao, O Lord, consider to whom thou hast done this. Sino ba yung ginawa mo nito, Panginoon? Kami ang pinili mong bansa. Kami ay mga descendant ni Abraham. Sa amin mo pinang binigay ang batas, kami ang patotoo ng maraming bansa na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan. And Lord, consider and look intently. Tingnan mo ng maigi, Panginoon, kung anong ginawa mo sa amin. That's their prayer. Ano ang description dito? Mapapansin nyo in verse 20. Shall the women eat their fruit and children of a spanlong? Sabi ng panalangin nila, Panginoon, tingnan mo ang kalalagayan namin. Ito ang kalalagayan namin. Yung bang mga kababaihan namin ay kakainin yung kanilang mga anak, their fruit, and children of spanlong. Ibig sabihin nun, yung mga kababaihan in extreme starvation have been constrained to eat the fruit of their body, their beloved children whom they nurse. Panginoon, look and consider to whom thou hast done this. Our women, they're eating their children because of the extreme starvation. Panginoon, tingnan mo ang aming kalalagayan. Ito yung panalangin nila. Panginoon, tingnan mo yung aming kalalagayan. Hahayaan mo ba na yung mga babae, yung mga nanay ng aming bayan, yung mga anak na kanilang ipinanganak, yung mga anak na kanilang kinalinga, hahayaan mo ba na yung mga kababaihan ay kainin yung kanilang mga anak? Ano pa? Dito mapapansin ninyo, not only that, verse 20, shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord? Panginoon, hahayaan mo ba na yung mga priest at yung mga propeta ay patayin at paslangin sa templo? Ito yung nagpapakita nung sumakop ang Babylonia. The enemies murdered the priest and the prophet in the sanctuary. Habang nilusob ng mga Babylonian yung templo, kasama ng paglusob nila doon ay pinaslang yung mga propeta at mga priest sa templo. Ano pa? Verse number 21. Bahagi pa rin ito ng prayer nila na, Panginoon, tingnan mo kami. The young and the old lie on the ground in the street. Young and old are dead in the street.
My virgins, my young men are fallen by the sword. Yung mga batang, mga dalaga at mga binata, kapwa silang napatay, pinaslang ng espada ng mga Babylonia. Ano pa? At dito, yun ang kanilang condition. Yun ang kanilang condition kung saan pinanalang ni Jeremiah, Panginoon, Behold, O Lord, and consider to whom Thou hast done this. Panginoon, i-consider mo kung sinong tao ang ginawan mo ng ganito. Ito yung pagpapakita ng kanilang lamentation. Ito yung pagpapakita kung paano pinakita ni Jeff ng mga tao dito yung kanilang sitwasyon at sila ay lumalapit sa Panginoon. Just imagine, tingnan nyo, halimbawa in Lamentation 4, this is terrific. Terrifying rather. Lamentations 4:10, sabi ni Jeremiah, the hands of the pitiful women have saddened their own children. Yung mga nanay na maawain, may compassion sila, talagang may awa sila sa kanilang mga anak. Dumating sila sa punto na pinakuluan nila. The word sadden means boiled their own children. Just think about that. At yan yung panalangin ng mga tao sa Panginoon. Panginoon, look at this. Look at our situation. Pero ang nakakalungkot dito, guess what? Ano kaya magiging sagot ng Panginoon sa kanilang panalangin? The Lord will not help them in this time because it's the time of the Lord's anger sa kanila. Now dito, nag-reason sila sa Panginoon. They reason with the Lord. In verse 21, yung huling bahagi ng 21, Thou hast slain them in the day of thine anger, Thou hast killed and not pity. Panginoon, you know what? Ikaw ang pumaslang sa kanila. Yung mga young men, yung mga children, yung mga virgins, yung mga elders. Alam mo, Panginoon, sa bahagi ng prayer nila, sabi nila, Thou hast slain them. Ikaw ang pumaslang sa kanila in the day of thine anger. Ikaw, Panginoon. Ano pa? Thou hast killed and not pitied. Panginoon, pinatay mo sila, pinatay mo yung mga tao mo, at hindi ka man lang naawa sa kanila. Bahagi pa rin ng kanilang prayer in verse 22. Thou hast called as in a solemn day my terrors round about, so that in the day of the Lord's anger none escape nor remain. Ang ibig sabihin nito, naalala mo, Panginoon, tuwing may fiesta or may feast, festival sa Jerusalem, kung paano ang daming tao ang pumupunta sa siyudad ng Jerusalem to worship you, to celebrate the feast para sa iyo. Alam mo yung Panginoon? Pero opposite, Panginoon. Dati, yung mga tao pumupunta sa Jerusalem to celebrate the feast, pero ngayon, tumawag ka ng mga tao not to celebrate, but just to destroy ang kami. Just to destroy us. Sabi doon, Thou hast called, katulad ng solemn days, ikaw ay tumawag ng terrors round about, so that in the day of the Lord's anger, none escape or nor remain. What a sad thing. Ang Panginoon ang tumawag sa Babylonian army na parang merong festival na ginagawa sa Jerusalem, pero it's not a celebration. It's a time of the Lord's anger. Upang walang makatakas at walang mapanatili sa galit ng Diyos. And lastly, those that I have swaddled and brought up, thine mine enemy consume. Yung mga anak, yung mga tao aking pinalaki mula kabataan, lumaki na sila, Thou hast consumed them. Mine enemy consume. Thou hast brought up them, mine enemy consume. Ang ibig sabihin nito, meron ditong picture ng slaughterhouse. Kung ikaw ay nag-aalaga ng baboy at meron kang piggery, alagaan mo yung biik paglaki. Pero pagkatapos lumaki, anong gagawin mo sa biik? Papatayin. Ganon inalantulan ni Jeremiah ang mga tao ng Jerusalem. Panginoon, we're just like domestic animals in a slaughterhouse. Yung mga tao, yung mga anak namin na aming sinwadel, yung mga tao na aming pinalaki, pinag-aral, Thou hast brought up, had mine enemy consumed. Sila kinonsume mo lamang ng aming mga kaaway. Picture of a slaughterhouse. Meron kang
tupa or baka or baboy na inalagaan mo, pero nung destruction nun, kamatayan. What a sad situation dito. At yan ang chapter 2. Subong sa chapter 2, pinakita dito ni Jeremiah ang galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos. Unang bahagi, pinakita, the Lord had, ang Diyos ang kumikilos. Dito, nakita natin kanina yung woeful condition, yung mga elders, yung mga virgins, yung mga children. Nakita din natin dito kung paano nag-exhort si Jeremiah, paano ipinakita ni Jeremiah na dahilan sa inyong mga false prophets na inyong tinanggap, kaya nyo ito naranasan. At dito, nagbigay si Jeremiah ng exhortation, lament and pray. At nung nanalangin sila, that's not a bad prayer, that's not a wrong prayer, pinanalangin na Panginoon, tingnan mo ang aming nakalalagayan. Pero the sad reality behind that prayer is that the Lord will not answer them during this time. Imagine niyo, nananalangin yung mga tao ito, pero guess what? The Lord will not answer them. Panginoon, tingnan mo yung aming mga nanay. Sila ay maawain by nature, pero because of the extreme starvation, they eat the fruit of their womb. Yung kanilang mga anak na kanilang ninurse, yun ang kanilang kinonsume. At yun ang kinukuhang atensyon ng Jerusalem mula sa Panginoon. Panginoon, behold, O Lord, consider to whom Thou hast done this. Consider to whom Thou hast done this. Panginoon, hindi mo ito ginawa sa ibang tao. Ginawa mo ito sa iyong sariling bansa, sa iyong sariling mga tao. That's chapter 2. So, chapter 3 next week will start. Pero makita natin po dito sa ating pong pag-aaral, an application in our time. Unang bagay na makita natin today, professing Christian today, seek out teachers to suit their own desires. Much like in the days of Jeremiah. Ang mga tao right now, ang kanilang pinipili ay kung ano ang nakakainganyo sa kanilang paningin. Katulad ng mga Hudyo nung time ni Jeremiah. Kaya nga right now, we are in the type of Christianity which is after your own lust Christianity. Sa musika, after your own lust. Ano yung gusto ng tao? Rock. Ano yung gustong pananamit ng tao? Immodest. Ano yung gustong pinapanood ng mga tao? That's how. Pero napakahalaga, Christians, in our time, we need to be continually reproved, rebuked, and exhort according to 2 Timothy chapter 2. That's what we need. That's what we need right now. We need someone that would tell us our fault. Pangalawa na makita natin dito as an application, the proper response. Ano yung proper response when God punishes us? Kung halimbawa ako, patuloy na nagkakasala, naninigarilyo ako kahit ako'y Kristiyano na, nagiinom ako ng alak kahit ako'y Kristiyano na, at ako ngayon ay nagkasakit, ano yung proper response ko? Magre-reklamo ba ako sa Diyos? No, ang proper response is, we need to repent. We need to lament and pray to the Lord. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Lamentation. Salamat Ama sa pagpapakita niyo sa amin na kayo ay Diyos na dakila at tapat at makatarungan Panginoon. Pinupuri namin kayo Ama paano ang inyo binigay sa amin ang Book of Lamentation upang i-highlight ang katuwiran nyo, ang kabanalan po ninyo, ang katarungan po ninyo. At we pray, after namin mapakinggan ang mga katotohanan ng inyong pong salita, tulungan nyo kami mga mananampalataya na tanggalin ang mga kasalanan, continual sin sa aming pong buhay. Alam namin naman na wala kaming perfection, nagkakasala kami, but we're praying Ama na yung mga kasalanan na patuloy kami inaalipin, tulungan nyo kami na mapagtagumpay ito, matalikuran ang pagsisigil. Pinupuri namin kayo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat po. We are